Good song, amen. God is faithful. Alam niyo, maganda, bawat sa atin, may testimony tayo na mapapatunayan natin na ang Diyos ay faithful talaga. Imagine, Christianity is by faith, not by fake. So, it's by faith. God is faithful. Amen. All right, shall we all stand, please, and open our hearts for the preaching of the Word of God. At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Brother Conrad will come and give us the Word tonight. Great song. Amen. Naniniwala ba kayo doon that God is faithful in our lives? Grabe. God is faithful. Amen. And then, salamat sa Panginoon. Muli, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapaghahayag ng salita ng Diyos. Salamat sa ating mahal na pastor. Pastor Hill, thank you so much for this great privilege. At muli makapaghayag ng salita po ng Diyos. I'm not worthy para po ay humarap po sa inyo ngayon. But alam ng Diyos ang nararapat para po sa atin. And binigyan tayo ng tamang mensahe. I prayed for this message. And I do believe that this will help us to grow more sa pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid. And lagi ko po sinasabi, bago magsimula ng preaching, mga kapatid, or bago maghayag ng salita po ng Diyos, at gusto ko pong i-set ang inyong puso't isipan lagi na whenever you go inside this church, mga kapatid, make sure to accomplish your purpose. Wala po kayong pinunta dito, mga kapatid. Hindi kayo pumunta dito para maningil ng utang. Hindi po kayo pumunta dito para makita kung sino man ang gusto nyo pong makita. Nandito po tayong lahat. We are all here para makinig at matuto at makakuha ng encouragement mula po sa salita ng Diyos. So make sure to accomplish that purpose. Huwag mong papahintulutan, kapatid, na aalis ka nitong simbahan na ito, doon sa lalabas ka ng gate, na wala ka man lang natutunan, kahit isa lang. Kahit isa lang, kapatid. Kahit isa lang. Matandaan mo lang sa lahat ng puntos na sasabihin ko, bagamat madami ito. Bagamat madami ito, mga kapatid. Pero kahit isa lang, tandaan mo, at babaunin mo para sa pamilya mo. Para sa pamilya mo, para sa iyo, para lalo kang lumago sa pananampalataya. Naniniwala ka, God is faithful. Then make sure to accomplish your purpose this evening. Alright? Itutuloy ko po yung naudlot ko pong sabi ko nga po may 10 puntos pa ako nun eh. Natatandaan niyo po ba yon? Itutuloy ko po sa inyo. Ang ganda po ng usapin po natin pagdating po dito every Wednesday. Nandito po tayo sa topic po natin pagdating po sa building commit to build a godly home. Napakaganda pong usapin nito. Napakaganda nga, talakayin po nito, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, isn't it amazing right now in front of you, lagi ko po sinasabi ito, na magsasalita na naman sa inyo ang isang tao na lumaki ng walang magulang. And yet, ako po na naman ay magsasalita at mag-encourage na naman sa inyo na alin na magkaroon kayo ng godly home. Godly home. Godly families. Again, here I am right now in front of you. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, patay ang Diyos, kapatid. No way. No sir. No ma'am. God is alive. God is alive, brethren. Let's open our Bibles in a very familiar verse in the book of Psalm 127, verse number 1. All of you are familiar with this passage. And some of our first-time visitors or sa mga third-timers man lang, ay kung hindi man kayo familiar, meron pong text po dyan na ibibigay po sa inyo. Ang aming church or mga TV screens po sa inyo para mas makita nyo po ang katotohanan mula po sa Biblia.
The Bible says here, except the Lord. Wala na. Tapos na. Pag dun pa lang, nabasa mo pa lang, except the Lord build the what? House. They labor in vain. They that what? Build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Tayo po muna ay saglit na mananalangin. Let's all pray. Dakilan namin Diyos, Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat, O Diyos, sa katapatan niyo muli sa aming buhay. Salamat, Panginoon, muli. At nagtipon-tipon po kami, Panginoon, upang makapakinig at matuto ng inyo pong salita. I pray, O God, na patuloy niyo pong kausapin ang bawat isa. Palambutin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa patungkol po sa mensahe pong ito, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na habang sila'y nakikinig, ay tatrabawin na po sila ng dyablo, Panginoon. Kaya, O Diyos, please help these families, individuals, O God, na magpakumbaba sa mensahe pong ito, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po ako. I'm not nothing, O God. But please help me. Holy Spirit, please flow through me. Make me a blessing sa mga makikinig po ng mensahe po nito. Salamat, O Diyos, muli sa katapatan niyo sa aming buhay. At patuloy po kayo siyang maitas pa sa natitirang oras. In Jesus' name, Amen. Alright, makakaupo na po kayo. Again, brethren, accomplish your purpose inside this auditorium. At salamat sa Panginoon, sabi ko, napaganda ng usapin po pag pinag-uusapan ng pamilya, building a godly home, building commit to build a godly home. Napagandang usapin po niyan, mga kapatid. Napagandang talakayin, balik-balikan, unawain, ano ba yung mga dapat natin gawin pagdating sa pagkukomit po natin na magkaroon tayo ng maayos na pamilya. All of us right here gusto natin na magkaroon tayo ng isang maayos na pamilya. Amen? Wala pong nagnanais dito, sabihin natin, wag na lang, di na lang. Wag na lang ako magkaroon ng maayos, okay na ako. Wala. All of us right here wants to have a godly home. Tama po ba ako? Amen? Lahat tayo Lahat tayo. Gusto natin na magkaroon tayo ng godly home. Kaya nga sabi ko po sa inyo, nung nabagyan na naman tayo ng pagkakataon ng ating mahal na pastor, sabi ko, this is it. Panginoon, bigyan mo ko ng tamang words, tamang mensahe, upang maabot ko ang pangangailang espiritual ng bawat isa. Bago pa lang po ako sumalang dito, mga kapatid, sandamakmak na panalangin ang ginagawa ko. Para lang makakuha ko ng tamang mensahe. Kasi alam niyo po ba, mga kapatid, ang mundong ito ay punong-puno na po ng makamundong bagay. Grabe na yung lason. Grabe na yung reign ng dyablo dito sa mundong ibabaw na ito. Matindi na ang nakaw. Matindi na, kaya nga ang dali hilain ng mga kabataan, ang mag-asawa, para ang bilis na lang sabihin na, okay, hiwalay na tayo. Parang sasabihin na lang nung asawa mo ba, sige, yan ba ang gusto mo? Sige, maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Parang ang simple na lang, ganun na lang. Ganyan na ang mundo ngayon, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, no wonder ang ating mahal na pastor. Hindi niyo pa napapansin, mga kapatid, almost 2 months na pinipreach ng ating mahal na pastor. Alin? Itong commit to build a godly home. Why? It is because the only family na pwedeng lumaban sa sanlibutan ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang godly home. Wala nang pwede pang tumalo, mga kapatid, sa sanlibutan ito kapag hindi pa tayo magko-commit na alin na magkaroon ng maayos na alin, pamilya. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, except the Lord. Wala nang ibang pwede pa, mga kapatid, na alin na masigit pa na i-rule mo yung pamilya mo or gamitin mo sa pagpaplano ng pamilya mo, kundi Diyos lamang. Except the Lord. Yan ang akalain niyo po ito, mas bibigat pa ito, mga kapatid, kapag nalaman niyo kung sino ang nagsasalita. Sino? King David.
Alamin mo, kapatid, kung sino si King David. Ay, my goodness. He has the wealth. He is a king. He is a what? Nandun lahat sa kanya, mga kapatid. Hari po ang nagsasalita nito. Ang yaman. Ang tindi ng yaman niya, kapatid. King David. And yet, ang sabi niya pa rin, except the Lord. Kaya nga ang bigat ng mensahe, ang bigat ng statement na to na ginagawa ng isang hari. He is a king. He has the wealth of this world, mga kapatid. But still, he managed to say a big statement to build a godly home. Ano sabi niya? Except the Lord. Yan ang sabi ng hari. Kaya nga matindi yung sinasabi dito, mga kapatid. Pag pinag-aralan niyo po yung verse po na ito, ang sabi ng Biblia, except the Lord build the what? House, they labor. The word labor there, it means to work severely. That's the word labor there, mga kapatid. It means na nagbibigay ng matinding effort, mga kapatid. They labor in vain. The word vain there, it means wasted or without success at all. Nakakalungkot, di ba? Pag binasa niyo po yun, except the Lord, nagkukumahog, nagwo-work severely, but no success at all. Why? Because there is no God in it. Nakikita niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kahit anong tinding pagkukumahog natin sa matinding trabaho po natin, mga kapatid, kapag tinanggal mo ang Diyos dyan, baliwala lahat yan. It will all be in vain, brethren. It will all be in vain. In every family, mga kapatid, always remember this. In every family, it is God's design that should manifest in our lives. Ulitin ko po, mga kapatid. Sa lahat ng pamilya, ang Diyos ang siyang dapat nagmamanifest sa ating mga buhay. Alright? Naunawa po ba natin? Kaya nga, bakit? Bakit ganun, mga kapatid? Because ang Diyos ang nag-design po nito eh. Ang Diyos ang may author ng family. Ang Diyos ang may disenyo ng pagpapamilya. Way back kung pupuntahan pa natin in book of Genesis, mga kapatid. Ang Diyos ang may author po niyan. Kaya nga, no wonder na ang dyablo ay gustong-gustong sirain itong disenyong ito. Gustong-gusto niyang pasukin yung family. Gustong-gusto niyang sirain yung individual. Gustong-gusto niyang wasakin itong pamilyang ito. Bakit? Kasi pag once na nawasak ang pamilya, wasak ang komunidad. Pag nawasak ang community, wasak ang alin? Bansa. Kaya nga, mga kapatid, matindi ang epekto at matindi. Kaya nga nagkukwentuhan kami ng ating mahal na pastor minsan sa pagkainan. May mga nagkokomento sa mga programa natin. Hindi nila alam kung anong dinidil ng church na ito. Hindi nila alam. Kung nakikinig ka man ngayon, hindi mo alam, kapatid. Hindi mo alam, kapatid, kung ano yung binabatikos mo. Pero sana pumasok man sa isipan mo na ang layunin ng church na ito hindi lamang basta debate. We're changing lives, brethren. We're changing lives through the Word of God, brethren. Kaya nga, mga kapatid, matindi po ang nilalaban ng ating mahal na pastor para po sa ating pamilya. Kaya nga matindi po yung sabi po dito ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Kaya nga sabi ko, King David is making a big statement, a strong statement in the Bible, mga kapatid, na wala ng ibang kapamaraanan para maayos ang iyong pamilya, kundi nasa Diyos lamang. Kinakailangan mong isama ang Diyos doon sa alin? Sa pamilya mo.
Huwag mong tatanggalin yan, kapatid. Kaya nga sabi ko siya, kahit ano, parang sa ano lang din sa mga estudyante, young men, young ladies right now. Young men, young ladies na nakikinig po sa akin ngayon, mga kapatid. Kahit anong pagsusumikap natin na tayo ay maka-first honor or kung ano man makuha natin na magaganda at maayos na estado sa academics po natin. Pero pag tinanggal mo ang Diyos dyan, baliwala yan. Sayang ang first honor, sayang ang medal kung palasagot ka naman sa magulang mo. Sayang yung matindi at sasabitan ka pa ng medal, makakuha ka pa ng with highest honor na hindi man lang marunong magtiklop ng higaan. Sayang yung sinasabi, aabutan pa ng with highest honor, ito na, aakyat na yung anak. Pero hindi man lang makapagpo at opo sa kanyang magulang. That is so sad. Nakakalungkot po yun. Kaya ngayon po yung sasabi rin ng Biblia na hindi lang to sa pamamagitan ng salapi. Pero kapag tinanggal mo ang Diyos saan, sa pagkukumahog mo kung ano effort man dito sa mundong ibabaw na ito, baliwala lahat yan, kapatid. Pero pag sinama mo ang Diyos dyan, sinisigurado ko mga kapatid, merong resulta yan. Merong resulta yan, kapatid. You can never build a strong family if you do not put God in it. Yes, you can have a strong family, but not godly family. Kaya nga mga kapatid, siya sabi ko po sa inyo, tignan po natin, ano na bang kalagayan ng ating pamilya natin ngayon? Kamusta na ang pamilya natin ngayon, mga kapatid? Sabi ni David po dito, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Kaya nga the subject tonight, mga kapatid, is we need to commit to build a godly home. Kapatid, lahat ng mga nanay at tatay dito nakakapakinig po sa atin ngayon. You need to make a commitment to God that you need to build a godly home. Sabi ko nga po sa inyo, grabe po ang sanlibutang pong ito. Ang tindi po ng sanlibutang ito. Nakikita nyo po, pagbukas mo pa lang ng Facebook, matindi na ang labanan. May nagpapakamatay, merong young men, nagbubuwis ng kanyang buhay, kinikitil ng kanyang buhay, mga kapatid. Grabe. Yung isa, yung anak, sasaksakin yung magulang. Yung anak, yung nanay, anong gagawin sa kanyang mga anak? Susunugin ng buhay. That's the world right now, brethren. Kaya nga no wonder, sabi ko po sa inyo, we need to commit to have a godly home. Because this is the only, ito lang ang isang institution, mga kapatid, yung godly family, ang isang institution na alin, ang matinding kalaban ng sanlibutang ito. If you have a godly home, mga kapatid, sinisigurado ko sa hindi ka kayang gibain ng dyablo. Matutumba ka man lang niya, pero mga kapatid, sabi ko po sa inyo, meron kang malaking Diyos na kinakapitan lagi. Yan ang kagandahan, mga kapatid, ng alin? Ng pagkakaroon ng isang maayos na pamilya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, na mawawalan ng saysay, mga kapatid, ang lahat ng pagtatrabaho natin. Lahat tayo, sabi ko nga po sa inyo last time tanungin mo ang isang pamilya, bakit ka nagtatrabaho? Para kumita ng alin? Pera. Gusto kasi ng pera Anong rason? What is the main reason? Bakit kinakailangan nila ng pera? Ang sasabihin lang niyan, mga kapatid, para maging maayos ang aking pamilya. Yan ang punot dulo niyan. Para maging maayos, kapatid. Kasi kapag wala kang pera, hindi maayos yung pamilya mo. Seldom that you can hear, may bihira lang ang makakapakinig ka, mga kapatid, na sasabihin nila na alin, na kinakailangan mo ng Diyos para maging maayos ang pamilya mo. Bibihira yun, mga kapatid. Bibihira yung magsasabi ng ganun, na kapatid, kailangan ko ng Diyos para maging maayos. No, sir. Bibihira yun. Kumatok ka sa mga bahay na nandito, mga kapatid. Ang sasabihin niyan, bakit sila nagkukumahog, magkaroon ng pera? Para maging maayos ang buhay nila. Nakakalungkot po, mga kapatid. Trending po yan.
Trending po yan, mga kapatid. Yan po ang laging talamak. Sabi ko nga sa mga nag-area po dito, tanungin mo kung ba't nagtatrabaho? Para maging maayos ang aking pamilya. Para Para maiahon sa hirap. Nakalain niyo po yun. Pero hindi man lang niya sumagi sa isipan niya na kahit anong pagtatrabaho niya at pagkukumahog niya, kung ano man gagawin niya, pero pag uwi niya, buntis yung anak niya. Nangyayari po ba yun sa mga pamilya na nandito po ngayon? Yes, nangyayari po yun. Kahit anong pagtatrabaho niya, kahit anong pagsusumikap niya, ayun, nakakulong yung anak niya. Hindi nila namamalayan yun, mga kapatid. Bakit? Unad sa lahat, tinanggal nila yung Diyos, mga kapatid. Kaya ang linaw ng Biblia, wala kang pwedeng pasubalian dito, mga kapatid. The Bible is clear in this statement that except the Lord, wala na. Hindi mo pwedeng sabihin, depende naman siguro. No, walang depende sa Bible. Walang depende sa Biblia, mga kapatid. Pag sinabi ng Biblia, except the Lord. Maliban sa Diyos, mga kapatid, it will all be in vain, brethren. That's why I give you some few points nung mga mga kapatid. Para saan tayo magkakaroon ng commitment? Where we commit as ourselves in building a godly home. Saan tayo magkakaroon ng commitment para magkaroon tayo ng godly home? Binigyan ko po kayo ng ilang points at itutuloy ko po yan para po sa inyo. Kung ibibigay ko lang po yung una po, mga kapatid, para lang maalala at manariwa muli sa inyo, mga kapatid. Kung ano po yung unang puntos na ibigay ko po sa inyo. Kung naalala nyo po, may nakaalala? Wala. Matagal na kasi yun. Sabi ko sa inyo, mabilis nyo lang makakalimutan yun. Saan tayo magkakaroon ng commitment para mag-build tayo ng godly home? Number 1, sabi ko po sa inyo, we need to commit to have a good relationship with God. We need to have a good relationship with God, mga kapatid. Tulad nga na sinabi ko po sa inyo last time Yan lang din naman po yung ginawa ko. Bilang isang tatay, bilang isang leader ng tahanan, mga kapatid, kinumit ko lang yung sarili ko na magkaroon muna ako ng maayos na connection sa Diyos. Kinakailangan mo yan, kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, you need to accept Him as your Lord and personal Savior. Dapat yan muna. Dapat ma-establish muna yan. Dapat maunawaan mo ng matindihan, kapatid, na magkaroon ka ng maayos na relasyon mo saan? Sa Diyos natin. Akalain mo yung, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo ano ba yung ginawa ng Diyos sa'yo? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa'yo? Akalain mo yung, kapatid, binabaka lang naman niya dito. Binabaka lang naman niya dito, kapatid. At iniligtas ka lang naman niya, kapatid, sa kabayaran ng iyong kasalanan. Akalain mo yung, kapatid, hindi ka man naman niya kaano-ano, pero nandun siya, ang ganda-ganda ng kalagayan niya, and yet, dinanas niya yung cross ng Kalbaryo. Umaos na agad ako. Akalain mo yun, kapatid, gusto ko lang maunawaan yun. Kaya nga sabi, para magkaroon ka ng maayos na relasyon mo sa Diyos, unawain mo kung anong ginawa niya sa'yo. Isipin mo kung anong ginawa niya sa'yo, na ikaw ay patutungo sa dagat-dagatang apoy, and yet, hindi ka napupunta doon. Bakit? Iniligtas ka ng Diyos natin. Kapatid, baka akala mo na parang yung Diyos lang natin, ay iniligtas ka lang na, okay, ligtas ka na, kapatid. No! Bumaba siya dito, nagkatawang tao siya, mga kapatid. Dinanas niya yung alin? Yung crucifixion. Dumanak ang kanyang dugo para sa iyo, kapatid. Dumanak yung kanyang dugo. Kapatid, baka sabihin mo, Diyos naman siya, hindi niya mararamdaman yun. Oh, kapatid, let me remind you, Diyos siya na nagkatawang tao.
nakakaramdam siya ng sakit, nakakaramdam siya ng gutom. Pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Para lang maligtas ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi ko sa iyo, magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos. Unawain mo kung anong ginawa niya para sa iyo, kapatid. Hindi biro yun, kapatid. It's not a joke. Baka sabihin lang natin, kwento lang yun, kwento lang yan sa Biblia. No, kapatid. Totoo na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo po yun. Nakaranas siya ng pighati, dumanas ang kanyang dugo, mga kapatid, upang tayo ay maligtas. Kaya nga sabi ko sa iyo, get right with God. Have a good relationship with God. And number 2, mga kapatid, na binanggit ko po noon, saan tayo magkakaroon ng commitment? Commit to know His Word. Commit to know His Word, mga kapatid. Sabi ng Biblia, yung binanggit ko pong text sa inyo last time, in the book of Hebrews chapter 4, in verse number 2. This is a very familiar verse to all of us. For the what? For the Word of God is what? Quick and what? Powerful. Sharper than what? Any two-edged sword. The Word of God is alive, brethren. The Word of God is quick, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, wala nang ibang pwedeng makakapag-introduce ng Diyos sa atin, kundi salita lamang niya. Because this book right here, brethren, is the complete revelation of God in our lives. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, ito lang ang tanging book, mga kapatid. At dito rin sa librong ito, pinapaliwanag ko po sa inyo ito, mga kapatid, kung bakit kinakailangan natin mag-commit po dito. Because this book na inahawakan po natin ito, nandito yung sinasabi nating biblical family pattern po natin. Nandito po sa Biblia po na ito. Buksan po natin, baka hindi nyo po alam. In a very familiar verse, in the book of Ephesians, chapter 5. Very familiar verse po ito para po sa inyo, mga kapatid. Na maunawaan ninyo na ang salita, bakit natin kinakailangan na mag-commit ng alin? Sa salita ng Diyos. Because here in this book, we can see the biblical pattern of family. Kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, itong book na ito, mga kapatid, just to share a testimony with you, ito lang naman din yung book na manual ko noong nagsi-start ako ng pagpapamilya. Wala na akong ibang pwedeng manual eh. Kasi bakit? Hindi ko naman natutunan to sa school. Hindi ko natutunan to sa mga kung saan-saan man. Nung ako po'y dumaan ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang makarating ko ng high school, wala man nagturo sa akin kung paano magtaguyod ng maayos na pamilya, na biblical na pamilya. Wala. Pero salamat na lang at merong salita ng Diyos na nagmulat sa akin na ito pala ang kinakailangan gawin para sa aking pamilya. Kaya nga sabi ko na lang paano na lang kung hindi pa ako nakarating dito ng church? Ano na kayang estado ng aking pamilya? Ano kayang estado namin ni Christy ngayon? Ano kayang estado ko, mga kapatid? Ni walang idea. Si Christy rin po, mga kapatid. Yung aking asawa, si Ma'am Christy rin po, lumaki rin po yan ng walang pamilya. Both of us, wala pong ka-idea kung paano magpamilya. Just imagine, magsasama kaming dalawa, paano mo papalakihin yung mga anak? Paano mo ititrain yung iyong anak? Akalain mo, paano mo sasabihin na, anak, maging maayos ka? Kahit anong gawin mong ayos, mga kapatid, pag wala ang Diyos dyan, baliwala yan. Yan yung sinasabi ng Biblia eh. Kahit anong sabihin kong tuwid dyan, pag tinanggal ko ang Diyos dyan sa anak ko, wala pa rin kwenta yun. It will all be in vain. Ano sabi ng Biblia dito, mga kapatid? In Ephesians chapter 5, in verse number 21, submitting yourselves one to another in the fear of God.
That is the design, brethren. And verse number 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Verse number 23, for the husband is the head of the church, for the husband is the head of the wife, even as Christ as the head of the church, and he is the Savior of the body. Sabi pa, in verse number 25, husbands, love your wives, even as Christ has loved the church and gave himself for it. Ephesians chapter 6 in verse number 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is the biblical pattern, mga kapatid. Ito na yung pattern. Ito lang din naman yung ginagawa at sinundan kong pattern para mataguyod ko ng maayos ang aking pamilya. Hindi na kumuha kung saan-saan pa, mga kapatid. Pero alam nyo ba, sabi ko nga po sa inyo kanina pilit at pilit din sinisira ng sanglibutang ang pattern na ito. Pilit at pilit gustong sirain itong pattern na ito. Ano nangyayari? Sino na nagiging head? Wife. Binabaliktad na. Ano na nangyayari? Sino na yung nasusunod? Young ones. Sino na yung may authority sa loob ng tahanan pag hindi nasunod yung bunso? Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Bakit? Anong ini-endorso ng sanlibutan pag lumabas na, pag pumunta sa YouTube or sa Facebook? Pwede naman pala yun. Maganda naman yung buhay nila Okay naman yung family nila Parang walang problema. Ang saya-saya naman. Pumupunta sila sa iba't ibang lugar. Okay naman. Ganun na tayo linlangin ng dyablo, mga kapatid. Ganun na tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinapasok at pinapasok ng dyablo yung pamilyang dinisenyo ng Diyos, mga kapatid. Binubura niya yan sa isipan po natin. Kaya nga po sa inyo, kaya nga sabi ko po sa inyo, kinakailangan natin mag-commit saan? Sa kanyang salita. Because this book right here, dito lang tayo maninindigan. Huwag kang kakalas dito, mga kapatid. You need to commit to know His Word more. And then the next point, ito hindi ko po na-discuss po sa inyo. Saan tayo magkakaroon ng commitment para magkaroon tayo ng godly home, mga kapatid? Sabi ko po sa inyo kanina, we need to commit to have a good relationship with Him. And then we need to commit to know His Word. And then this point right here is a very important point, brethren. You need to commit in prayer. Mga kapatid, sinasabi po sa inyo, minsan ito po yung nane-neglect po natin. Minsan, aminin man natin sa hindi, mga kapatid, ito po yung parang kwentong ano lang, pag sabi mong panalangin, parang hindi natin gaanong sineseryoso yung panalangin. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang kinakailangan, kung gusto mo na magkaroon ng matinding godly home, mga kapatid, kinakailangan mo mag-commit na alin, manalangin ka, kapatid. Kinakailangan mo, you need to beg God, Panginoon, kinakailangan ko na magkaroon ng isang maganda at magkaroon ng godly home. Let's open our Bibles in the book of Jeremiah. A very familiar verse again. Jeremiah chapter 3 in verse number 33, brethren. Jeremiah chapter 33 in verse number 3. The Bible says here, call unto me, and what? I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou what? Knowest not. A great passage, brethren, mga kapatid, na sabi ko nga po sa inyo, kung bakit kinakailangan mo mag-commit sa panalangin. Because God will definitely answer your prayer. As long as sinasabi nga ng Biblia, call unto me. You need to call, brethren. Minsan nakakalungkot po sa atin, mananalangin lang talaga tayo kapag may kinakailangan tayo sa ating buhay. Minsan, luluhod lang tayo at nakakalungkot, mga kapatid, no?
Bluluhod ka lang, magpipray ka lang, kapag gusto mo na, may kinakailangan lang hilingin sa Diyos po natin. Ang dami-dami nating pwedeng sabihin sa Diyos, mga kapatid. Maraming pwede kang sabihin, magpasalamat ka sa Diyos na binigyan ka pa ng hangin, masalamat ka sa Diyos na binigyan ka pa ng buhay, magpasalamat ka sa Diyos na meron ka pang pamilya ngayon. There are so many things to thank God, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa iyo, mag-commit ka ng manalangin para magkaroon ka ng godly home. You need to commit to have a godly, you need to commit in prayer, brethren, because prayer can work miracles. Minsan nakala natin, mga kapatid, no? Sabi ko nga po sa inyo, yung buhay mo na lang ngayon, kapatid. Tignan mo, humarap ka ngayon sa salamin, kapatid. Humarap ka sa salamin ngayon at tignan mo na ang buhay mo ngayon. Miracle na yan ng Diyos sa buhay mo. Minsan naghihintay pa tayo na parang may kikinang-kinang pa, nababagsak na ganyan, or mangungusap pa sa'yo yung saging, may huhulma pa na imahe, para magsabi lang tayo, uy, may mirakulo. No, kapatid, yung tipong ito pa lang, nandyan ka pa lang, tingnan mo pa lang yung itsura mo, kapatid. That is already a miracle. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, I myself is a product of prayer. Grabe po ang panalangin ng aking ate. Wala lang po sila ngayon, pero prayerful. Andiyan po yung aking si Sir Lamsel. I hope na nakikinig po sila, Sir Lamsel. Sabi ko nga po sa inyo, grabe ang panalangin ng aking ate. Grabe yung pagluhod niya. Kinikwento niya sa akin after nung ako yung maligtas at nag-involve na ako. Grabe yung panalangin nilang mag-asawa para sa akin. Matindi po, mga kapatid. Kaya nga po sabi ko po sa inyo if you want to commit, parang imposible na ba? Parang grabe na ba yung problema mo, kapatid? Parang hindi na ba mababago yung buhay ng asawa mo? Na parang ang buhay ba ng asawa mo ay parang lagi na lang siya ng bababae? Parang ang buhay na lang ba ng misis mo ay lagi na lang ba siya nagsusugal? Kapatid, just commit in prayer. Because meron tayong malaking Diyos na pwedeng sumagot sa panalangin po natin. Sabi nga ng Biblia, call unto me. And what? I will what? Answer thee. And show what? Great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, commit in prayer. Hindi mo kaya kasi. Hindi natin kayang gumawa. Hindi natin kaya na sarili lang natin na magkaroon tayo ng godly home. Hindi mo kaya. Kaya nga kinakailangan mong isama ang Diyos para mabago yung pamilya mo. Hindi pwedeng si ano lang, hindi pwedeng si nanay lang, hindi pwedeng si tatay lang, hindi pwedeng anak lang. Dapat buong pamilya nananalangin na magkaroon kayo ng maayos na godly home. Kaya nga po, mga kapatid, yan po ang kinakailangan po natin. Na minsan nakala natin na parang pag hindi sinagot yung ating panalangin, nagtatampo pa tayo sa Diyos. No. Baka yung di pagsagot ng panalangin mo, yun na yung kasagutan ng Diyos para sa'yo. Kaya nga, mga kapatid, lagi po natin tatanda, we need to commit in prayer. Minsan nawawala yung commitment po natin sa panalangin kapag hindi nasasagot yung panalangin po natin. Nawawalan ka na ng gana, kapatid. Pero sabi ko nga, hindi lang naman ako tinrabaho ng aking ate ng isang araw lang. No, it took years. It took years, brethren. Grabe. Hindi naman niya pag nanalangin siya, sinagot na agad. No. Sa tingin niyo ba, hindi kami nagsagutan ng aking ate? Sabi ko, lagi ko kinukwento po sa inyo. Hindi po sa tingin niyo, hindi kami nagkaroon ng trouble. Hindi kami nagkaroon ng na maayos na diskusyonan, mga kapatid. Grabe po ang laban pagdating sa panalangin.
Bakit? Kasi Diyos ang kausap po natin dyan. Huwag kang susuko, kapatid. Huwag kang susuko na sasabihin mo na, alright, hindi naman na sinasagot eh. Ayoko na. Parang walang nangyayari. No. Magpatuloy at magpatuloy ka lang, brethren. Kasi bakit? Sabi ng Biblia, always remember, call unto me, and I will answer thee. Meron at merong kasagutan, kapatid. Meron at merong kasagutan pagdating sa panalangin. Kaya kasi masabi po natin di ba? Na bakit ba tayo nananalangin? Alam naman ng Diyos yung iniisip natin. O napaisip kayo. Bakit pa tayo kinakailangan ng panalangin? God is omniscient. Alam naman ng Diyos. Yung iniisip mo pa lang, ibubuka pa lang ng bibig mo. Alam na ng Diyos yun. Kinakailangan natin manalangin, mga kapatid, para ibig sabihin lang nun, we are humbling ourselves na hindi natin kaya. Kaya kinihiling natin yung kapangyarihan ng Diyos na mangibabaw sa ating pamilya. Kaya nga sabi ko sa iyo, we need to commit in prayer. And then the last point. Saan po tayo magkakaroon ng matinding commitment, mga kapatid? Sabi ko nga, commit to have a good relationship with Him, commit to know His Word, and commit in prayer. And then the last, to sum this all up, mga kapatid. Nakilala mo na siya, nagkaroon ka ng maayos na relasyon sa Kanya, at patuloy mo pa rin siyang kilalanin sa Kanyang salita, at patuloy ka makipag-communicate sa Kanya. And then the last, always think God big all the time. Kilala mo na siya eh. Kilala mo na siya, kapatid. You have a good relationship with Him. Alam mo na yung Kanyang salita. Lagi ka na nakikipag-communicate sa Kanya. Now, dumating ang problema. Dumating ang matinding unos sa iyong buhay. Take this point right here. Always think God big all the time. Meron tayong matinding passage po dyan, mga kapatid. In Daniel chapter 3, in verse number 17. A very familiar verse, mga kapatid, ulit. Ito po yung 3 Hebrew boys, mga kapatid. Mapapansin niyo po ito. Daniel chapter 3, in verse number 17. Sabi po ng Biblia po dyan, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning, fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Kaya nga sabi ko po sa inyo, babalik ko lang po kayo in a quick story, mga kapatid, the Hebrew boys. Mga kapatid, bingit na to ng kamatayan. Bingit na to ng kamatayan. Ipupunta na sila doon sa sa burning fiery furnace. Sure na yun. Wala nang ibang hatol pa sa kanila. Sure at sure na yun na doon sila patutungo. Pero anong sabi pa rin nila, kapatid? Anong sabi ng Biblia? If it be so, our God ay i-deliver sila. Ang tindi ng pananampalataya po nila sa Diyos natin, mga kapatid. Yung Diyos nila ay Diyos din natin yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, always think God big all the time. Sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, kapatid, isipin mo na meron ka laging Diyos na malaki. Sa panahon na matinding problema ng iyong buhay, meron kang Diyos na malaki, kapatid. Huwag mong palakihin ang problema mo. Palakihin mo ang Diyos mo, kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid. Huwag mong palakihin ang problema mo. Palakihin mo ang Diyos mo, kapatid. Ang Diyos natin, mga kapatid, hindi nagbabago. Ang Diyos natin, simula nung nandun pa lang sa Egypt, mga kapatid,
ay Diyos na yon na makapangyarihan. Hindi nagbabago yon. Faithful ang Diyos natin, mga kapatid. Ang nakakalungkot lang, aminin man natin sa hindi, ang nagbabago is yung pananampalataya natin. Yun lang talaga yung nakakalungkot sa atin, mga kapatid. Ang pananampalataya natin, lumiliit, pero yung Diyos natin, malaki pa rin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, o may problema ka, kapatid, may matindi kang problema, meron kang Diyos na malaki. Always think God big all the time. Sa panahon na matinding problema, kapatid, sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, alright, always think God big and then commit in prayer. Diba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, no wonder kung bakit marami nagsusuicide ng mga kabataan. Maliit ang Diyos or walang Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid. Sa simpleng, ang buong akala nila, para masolusyonan yung problema, magbuwis na lang ng buhay. Akalain niyo po yun? Ganun na lang nila bawiin ang buhay, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, always thank God big all the time. Tignan mo itong Hebrew boys na ito, mga kapatid. Tignan mo itong mga Hebrew boys na ito. Bingit na ng kamatayan, masusunog na sila, kapatid. Pero inisip pa rin nila na meron silang Diyos na kahit ano pang mangyari, Diyos pa rin yung kakapitan ko. Kapatid, tayo nawalan lang tayo ng ulam, parang wala na tayong Diyos. Nawalan lang tayo ng kakainin sa pang-araw-araw natin. Nawalan lang tayo ng trabaho. Parang wala na tayong Diyos, mga kapatid. Pero sabi ko po sa inyo, lagi mong alalahanin na meron kang malaking Diyos. Always think God big. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay gumagawa ng miracle. Kung nagpadala nga ng mana doon bakit hindi niya kayang gawin sa'yo? Diba? Gumagawa nga bumangon nga ng patay Sabi ko po sa inyo, kinakailangan mo lang tindihin yung pananampalataya mo sa Kanya. Doon lang talaga tayo pumapalya, aminin man natin sa hindi, mga kapatid. Ang palya natin, mga kapatid, is doon saan? Yung pananampalataya natin. Malaki ang Diyos, pero maliit ang pananampalataya. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid. Ang Diyos hindi nagbabago yan. Constant yan. God is omnipotent. God is omniscient. God is omnipresent. Lagi po yan. Hindi po nawawala po yung kapangyarihan po. Attributes niya po yan. Pero ang nagkukulang lang talaga, aminin man natin sa hindi, mga kapatid, yung pananampalataya at pagkakakilala natin sa Kanya. Alam niyo po ba, mga kapatid, pagdating po sa problema, minsan sasabihin lang natin na, okay ako, kaya ko, pero pag dumating na yung unos, doon talaga nasusukat yung pagkakilala natin sa Diyos. Pag dumating na yung problema, mga kapatid, just to share experience with you. Kung sino po nakakaalam nung nangyari po sa akin way back in pandemic times, ako po ay nagkaroon ng napakalubhang sakit na hindi malaman-laman kung ano pong nangyayari na sa akin. Nag-50-50 po talaga ang buhay ko noon. Sabi ko, naghuhuling habilin na ako sa sa aking may bahay noon kay Ma'am Christy noon Sabi ko, wala na, this is it. End ko na to. Kinakailangan ko na, sabi ko, parang grabe yung pangyayari. It's a rare disease, mga kapatid, na akalain mo, 1 in a million disease. Ako pa yung tinamaan, 1 million na yun. Sa 1 million na yun, ako pa yung tinamaan. Pero sabi ko, okay, Panginoon, this is it. May matinding laban tayo, Panginoon. May matinding pagsubok tayong hinaharap, Panginoon. Alala mo po yun, habang nandun ako sa karamdaman ko na yun, every now and then, kausap ko ang Diyos. Every now and then, Panginoon, ito, sana yung test ko ay mag-negative. Sa Panginoon, sana itong test ko na ito ay mag-negative. Sana itong test na ito.
Pero sabi ko nga, grabe, every now and then, God is answering the prayer. Sabi ko, pampira. Ganyan, sabi ko, natutunan ko doon sa karamdaman ko na yun eh. Na lalong pang pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa aking buhay at lalo niyang pinakita na talagang tunay siya, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, salamat. Salamat na lang at sabi ko, pag wala na yon, wala na. Wala nang kakapitan, wala na. Pero salamat na lang. At merong buhay na Diyos, mga kapatid, na patuloy at patuloy na sumasagot ng panalangin. And here I am right now. Kung nakalala niyo po kung ano po yung tsura ko nung dati. Halos nakasaklay-saklay na ako noon, hindi na ako makalakad, namamagana yung mga tuhod ko. Grabe, hindi na. Pag nag-show ako sa impormasyong pangkalusugan, nakala nyo okay lang ako noon. Kasi dito lang yung kuha eh. Dito lang yung kuha noon eh. Pero pag after nung programa, saklay ulit. Saklay. Pero tignan nyo po, ang mirakulo ng Diyos sa aking buhay, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo eh, always think God big. Hindi mo lang siya iisipin na malaki siya sa panahon na mataas ka. Mas iisipin mo na malaki siya kapag nandun ka na sa pinakababa ng buhay mo, kapatid. Nung parang wala ka nang magagawa, nung parang ayaw mo na, huwag kang kakalas sa Kanya. Bakit? Kasi merong malaking Diyos na pwedeng sumagot ng panalangin mo, kapatid. Sabi ko nga, wala na yun eh. Mismong mga dalubhasa ay hindi na nila alam kung anong meron sa akin. Mismong dalubhasa, pumunta na ako sa St. Luke's, mga kapatid, wala pa din. St. Luke's para i-diagnose ako doon. Pero wala pa rin. Pero salamat na lang. Sabi ko, Panginoon, ikaw na. Ito lang, share ko lang ulit. Last na po ito. Para makita nyo kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Para makita nyo. Ito po. Sabi nung nagpa-check up ako, sabi nung hematologist, kasi siya po yung nag-aaral ng dugo ko eh. Sabi niya, Sir, ang tanging gamot lang dyan, ang tanging lunas lang dyan, ay idadialysis kita. Sabi ko, tayo na, ito na yun. Ito na nga yung sinasabi ko, idadialysis na ako. Ay, idadialysis kita sa sir. Okay po. Magkano po? Sabi ko. Ganun agad na nasa isip po. Alam mo na tayo ano eh. Magkano po? 6 months lang. 6 months of dialysis. Lilinisin kasi yung dugo ko eh. Ngayon, sabi niya, 6 months. Magkano yun? Kailangan mo magstay dito sa hospital, di ka pwedeng lumabas. Siguro gagastos ka ng 800,000. 800,000. Saan nakukuha nun? Saan nakukuha nun? 800,000, wala ko nun. Pero anong isang alternative? Sabi niya, merong isang gamot na iinumin mo. Sabi niya, magkano po yan, Dok? 15 pesos. 15 pesos lang. Isang tableta. Sabi ko po, sige, yun na lang, Dok. Yun na lang. Pero hindi ko garantiya na yan ang magiging lunas niyan. Walang guarantee na magkakaroon ka ng lunas dyan. Sabi ko, sige, Dok. Alam mo, sabi ko sa doktor, sige, Dok, meron akong malaking Diyos na magbibigay ng lunas sa kasakitan ko. Sabi niya, grabe naman yung pananampalataya mo. Sabi ng doktor sa akin, medyo ano kasi yun eh. Alam mo niyo na. Grabe naman yung pananampalataya. Opo, Dok. Kaya bago ba tayo maghiwalay, mag-pray tayo. Kasi wala eh. Wala eh. Yun lang ang tanging solusyon. Pero sabi niya, tinanong ko nga eh, anong percentage na gagaling ako, Dok? Ayoko magsabi ng pag-asa eh. Kasi baka umasa ka. Hindi, Dok, kahit ano. Sige. 10%. Akalain mo, 10% nagagaling ako doon. Pero kapatid, nandito ako ngayon sa inyo, nagpipreach ng salita ng Diyos because God is big all the time, brethren. I just trust Him. I just trust Him, brethren. And here I am right now, preaching to you the Word of God. Because God is big all the time. Tayo po yung magsitang lang.
Dakilang Diyos ang mapagpala po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras po na ito. I've done my part, O God. But please use this message, O God, na patuloy na ang bawat pamilya ay mag-commit na magkaroon ng isang godly home, Panginoon. Nawa itong mga binigay ko po mga puntos, Panginoon, ay makatulong po sa kanila para sila po ay magkaroon ng isang godly home. Alam po namin, O Diyos, na ang isang libutang ito ay talagang malala na, Panginoon. Kaya, O Diyos, kinakailangan po namin na mag-stand at magkaroon ng isang godly home, Panginoon, upang masugpo po namin ang sanlibutan ito. Thank you, O God, for using me. Help this message na patuloy na mangibabaw sa puso't isipan ng bawat isa. Kayo pong manguna in Jesus' name. Amen. Let's come to the throne of God. Salamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Conrad. Salamat, Panginoon, na na-present niya merong isang totoo at buhay na Diyos. It's evident, O God, sa kanyang buhay. And thank you for allowing us to hear this message. Salamat, Panginoon, na sa panahon na kami po'y mahina, physically, at anumang dumapo po sa amin na karamdaman, you're always bigger than our disease, illness. You're bigger than our problems. You are bigger than our destroyers. You're bigger and actually powerful than the God of this world. Thank you, O God, na lagi niyo pong ipinapaalala sa amin, pinaabot sa amin, na kami natututo, Panginoon, na kami ay laging tatawag sa inyo at sasandal sa inyo. Not that you are the ultimate solution, O God, but we believe in you that thou art bigger than anything. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon na lumapit po sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Back to your seats, please. Did you get something tonight? Amen. Amen. Naway, marami po tayong natutunan at lalo pa nating ipoproklama na totoo at buhay ang Diyos. Amen. 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 That's good. Right? We will ask the